July in the Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10. Radio Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. Mayong aga mga kabyanan. Mayong aga gid sa mga nagatutok karon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Nagapamati ka mo karon diri sa programa Radyo Journal. Naka-live stream kita mga kabyanan through our Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo. Nagsaylo nga sa niyang pagpangalagad sa programa sa umpisa sa buong aga, 10 o'clock until 10:55. Nagsaylo kita sa nga sa niya time slot nga regular nga ginapamatian naton ang programa alas 2 tubtob alas 2:55 every Monday. Sa paghatag naton ligwas ang programa Bantay Banwa, that would be later on alas 2 tubtob alas 2:55. So ari na kita karon diri sa morning earlier nga time slot mga kabyanan, 10 o'clock until 10:55. So welcome gid sa ato sa iya pagpanglagad sa karon niyang edisyon. It's August 11, 2025. Siyempre pa, every Radio Journal program naton may mga ara kita sang mga ginapamatian nga mga inspiring stories no sa mga naka-avail sa mga programa sa ahensya ng gobyerno, particular sa dali sa mga government agency, ang Department of Social Welfare and Development, ang mga beneficiaries sa mga nanuhay-tuhay nga mga program sa amuya nga ahensya, particular man sa sining program sa 4P Sukon Pantawid Pamilya Pilipino Program. And sa karon iyang edisyon sa aton sing pagpangalagad, mangin kaupod naton ang si Imelda Palmon, no? Magpamati kita sa iya siniyang istorya as beneficiary sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. Sa mga luyag magpadulong sa syudad sang Iloilo, manami no ang aton sa iyang tiempo subong iyang aga diri sa syudad sang Iloilo. 38 to 41 degrees ang heat index na mention kay ina sa ato singa pagpakigangot sa Pag-asa Iloilo. Ang heat index will be at 38 to 41 degrees Celsius.
ang Bagyo Goryo sa mataas o sa mataas nga bahin sang sang pungsod naton. Wala sang epekto diri iya sa Western Visayas. Okay, ang ato sa iya pag-abi-abi sa ato sa nga dinapit for this edition sa aton program Radyo Journal si Imelda Palmon. Ara siya sa aton nga line. Via phone lang kita subong iya nga aga, hindi man namin ang internet connection naton sa iya. Yes, Imelda, maayong aga. Maayong aga, ma'am. Oh, yes, maayong aga gid ang ato sa nga pag abi-abi sa imo. Diin gani si Imelda, taga diin gani? Barrio Fortis, Baliti, Aklan, ma'am. Sa Aklan, no? Oo. Diin sa Aklan? Baliti. Sa Balete. Okay. So medyo malayo, no? Pila gani ka oras or minutos from Kalibo ang Balete? Mga ilang oras, ma'am, biyahe haling Baliti sa Kalibo. Okay, okay. So, kamusta ang panahon dira sa Balite? Masilak man diri, ma'am. Okay. So, ano ka mga year na kasulod gani sa program? Naisip mo, year ako, malipat na gani ako, mga 10 years? Nakalabot ka mo na pulo ka tuig? Oo, ma'am, nakaabot. So, mga 2025 to 2015? Ano, ma'am? Mga tuig 2015 ka mo nakasulod sa program? Oo, ma'am. Oo, ma'am. Yes. Yeah. Pila ka bilog kabataan ni Imelda? Siya, ma'am. Tapos may ako nga nakasulod. So, siyam kabilog. And isang time, kundi 2015 ka, estimate mo lang, no, nga nakasulod ka mo sa program. So, 2015, kung 2014, 2013, 2012, 2011, sa panaog ng mga tuig, ano yung pagpangabuhi ninyo sa Balete, Imelda? Muna, ma'am, salamat ako nga. Kasulod ako sa Fortis, dali nakabulig sa pag-eskwela ng aking mga bata. Oo. Nakabulig. Anong trabaho ni Mr. mo? The construction lang, ma'am. Construction. So, ikaw, sulod balay bale? Nabandera. Naglabada ako, ma'am. Nagalabada. So, amo tong time, no? Why pa ka mo sa program, no? Sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. Oo, ma'am. So, sang time nga mga pila ka bilog imo kabataan, wala pa ka mo kasulod sa program? Nagapasyon mo, ma'am. Nakasyam na? Oo. Wow. Mapisan, no? Si Mr. Oo. Okay. So, balanta ang construction worker daw seasonal ma lang, no? 'Di ba? Kung may pakayo or may ara sang kalabrahon ti amo na. So, ay ikaw sang mga on the side o kung mga pagtanom o pagluto-luto. May ara man demanda. Naman. Kanano man sa may ano. And ang pagtuon sa kabataan, Imelda, kumusta sang time nga wala pa kamo sa program? Tiis niya kay ang kasi ang ng tanhay duran ang kolehiyo. High school graduate lang. Nagalasawa na. Yes. So, ang kabataan mo sa amunto nga tiyempo, mga pila kabilog sila ka nga nag-eskwela? Sa subong dayan, mamo, nag-eskwela kayo ang bunto ko nga nagtapos ang senior na ay naman po yung subong. Nabuhay na siya. Oo. Isang time nga wala pa kamo sa program. Ang ginapamangkot ko, nag-eskwela sila
sa high school, elementary, sa amo ng atiempo. Oo, ma'am. Oo. Oo. Kumusta ila pag-eskwela? Na-attender mo ang mga kabataan mo? Din sila sa pagtuwang kasi sinuhaan ko man na makaistilan din sa maski na makatapos na sila high school. And ang ila pag-eskwela, kumusta? Wala pa kamo sa program ha. Ano ang ila sini nga ang mga kinahanglanon? Bali ginahatag. Oo ron, ma'am. Kasi man ako paraan din ko lang ilakin hanglan. Bali, wala pa kamo sa program ha. Ang mga needs nila sa eskwelahan, parehas ang balon, pagkaon, mga needs sa mga notebook, uniform. Oo. Rin. Baklan ko lang sila sa mga uniform tapos mga gamit sa school na. Tingnan ko man na maano sila. So sa obra ni Mr. mo, masakop tanan ang mga kabataan mo nga mahatagan sa mga kinahanglanon nila. Oo rin, ma'am. So may mga ara ka sang mga eksperyensya nga daw nabudlayan ka sang time to hambal sa pagkumusta ko kung kumusta ang inyo pangabuhi sang wala pa kamo sa program. Ay, ito lang lang. Pangamuyo lang, makakawid din kami sa Anong mga experience ni mo nga do kabudlay gid sang time nga wala pa kamo sa program? Ay, kung masakit dala ang mga bata. Dalayan din ako sa iwa. Inipon na pagbulang sa ila. Lang. So, anong natabo sang time nga, for example, nga nagmasakit sila? Ay, kaluoy man. Buhay man ako nagpa-doktor din. Lang, herbal lang. Walang ako minaano sa ila. So, bali, herbal lang bali ang imo nga gina-apply sa ila. Nabulong. Oo. So ano pa, aside sang kung magmasakit sila kabudlay gid, ano pa gid ang iban nga mga na-experiensyahan mo samtang wala pa kamo sa programa sang Pantawid Pamilya Pilipino program? Lang, ma'am. Ito lang, ma'am. Importante lang ay maka-eskwela sila. And may balon sila kada adlaw ang mga nag-eskwela mga bata. Mga pinabalon nila? Ay, dako na sila, ma'am, kung may 20 ka sa ila ihatag. Sampo, kasi lang sila, lakad lang sila papunta ng bayan. Sumali ka nila nila tapos balik man pagkahapon? Dito sila gapanyahan? Oo, pinabaonan ko na lang sila ng pagkaon. Ano ginabalan mo? May ma'am, kung ano lang daang kung ano lang ara. STS lang din. So, kung ano lang dang ara. So, pila sila, dululungan sila mag-eskwela? Ano ang gap sang mga bata nimo? Pilang edad? Ay, dululungan din na sila. Pila ang gap sa ila? 1 year lang? 2 years? Ito naman, duha katuin, ma'am. So, ang kamagulangan mo sa karon, kumusta? Ara sa mas dati, ma'am, may asawa na. Ang ikaduha? Ari, wa ipabat na. So, anong natapusan sa ikaduha, Imelda? Dili lang sa akon ang runner ko kung ano problem. Nakatapos? Oo, ma'am, nakatapos. Ano yung kurso? High school, ma'am, tinapos. Why siya nag-college? Bale? Wala na, ma'am. Pila edad siya subong? 39, ma'am. Lalaki, babae? Babae, ma'am. Ang ikatatlo, ano siya, pila edad?
30, 34? 37 na, ma'am. Okay. May, May ano na, pamilya? tawa. May pamilya na siya. Oo, ma'am. Ang ikaapat, Amo na, ma'am, ang nagabulig sa ako, ang nasa ibang bansa, ma'am. babayi siya. Lalaki, ma'am. Lalaki siya. May ano Nakatapos mo. ano iyan natapusan? Akrin, ma'am. Pulis. Nakagraduate din siya sa criminology. Oo, ma'am. Nakapasar siya. Ay, ma'am. Ano na lang siya, ma'am, pagwa sa, kuha. Okay, so Sa tubong project. kalima mo, ang panglima, May asawa naman, ma'am. may asawa man. Mm-mm. So, bali, ang ikaanom, ang ikaanom, mga bata, May asawa man, ma'am. ang ikapito, May asawa man. ang ikawalo, Amo na ang tapos nag-graduate naman, trabaho na siya. ano course niya, ang kurso? Anong course ay, business ad, ma'am. Business ad. Nag-obra na siya, no? Oo. Magna cum laude, ma'am. Wow! Congratulations! So, diin siya ka-obra sa buong? Sa Boracay lang, ma'am. Magtinay lang, ay pagod siya ka, obra pang din. Ano iya course gani, di ba? Business ad. Business ad, ma'am. Okay. Cum laude na lang gali mo, ma'am. Pero hindi magna. Cum laude. So, ang ikasyam, ang kamanghuran mo is? Ma'am? Ang ikasyam ni mo? Amo na ang bunso ko, ma'am. Amo na ang nagtapos ang senior high, ma'am. Why sa dari ng college. Why ano siya? Hindi siya magsunod kay manang niya, cum laude? Mugani, piling ko sa iya. Ay, nag-aol pa ako na. Sa sunod na lang akong tuwing ako. Kagda mo man mga scholarship, no? Nga pwede yung ma-applyan? Ara lang siya sa amon. Ti ano ko no iya nga tani target nga ako haon nga course o konkurso? Gano'n siling niya sa ako na ay titiling niya sa ako na niya gusto ay sibilan na ako ay isasarang pa ako ay sige. So ano yung nga kurso nga gusto ko haon? IT ko naman. IT. Okay. So da mga scholarship, no? Kung sa Aklan ka mo, ang University of Aklan University, no? AU. Free tuition na, di ba? May mga course na siguro nga related sa IT kung may IT gid nga kurso, no? Inquire lang siya Imelda. Ma'am. So 2015 nakasulod ka mo sa program. May nakitaan ikaw or nabatyagan na eksperyensyahan nga pagbag-o sa inyong nga pangabuhi? Oo, ma'am. Pag nakasulod na ako, kasi pag mag-abot ang grant ko, amon din, bigyan, pabulit ko ang dako, hindi college na dadaan ang ako ng friends. So, ano nga mga bulig, no? Kana hambal mo, dako, gid nga bulig. Ano nga mga bulig, for example? Saka nag-abot ang ila exam, matigan ang ginaya. Tapos mga uniform, mga balon niya . Sa iya lang tanan nga hatag? Ay, ma'am, tatlo sila nga nakasulod. Bunga ko tatlo sila nga nakasulod. And ano pa, aside from sa ila, may mga improvement sa sulod balay ninyo? Oo, ma'am. Ayun na din ako nag-ala kung kinhanglanon ko ang ayun na din ako pangumang. So wala ka na nagpanglabada?
Kasubong ma'am, ay na. Yung pahinto na nila ako. Uy, ano nga tuig ka na nga nag-stop? Mga amo lang pag-graduate ng internship, nag-stop na ako. And si Mr. mo, kumusta? Sige, iya nga trabaho? Wala naman siyang sabihin, ara lang sa balay. Kasi may PWD kasi paano niya, may diferensya. Nga ano natabo sa iya tiil? Sa iya paa? Matarong mga inborn. Pero, nagatrabaho siya. Na-mention mo kaina. Oo ma'am, oo. Sige lang gid. Kasubong wala na. Ma'am, lang, 54 na siya. So ara na lang siya sa inyo balay. So ikaw wala naman. So ay kasang mga wala ka na iban nga mga trabaho? Ara lang ako sa balay. Tapos, na lang ako kayo, may bala ako mga tiyanggi at balay. Bali sari-sari store sa inyo balay? Oo ma'am, lang sa tulong balay akin ang lamang. So saan ka pa nagtukod sang sari-sari store? Ay, nagdugay-dugay naman. Ay, ito din, nadula. Kasi kung wala man ako kanibira ang kanina nakuha ang pinanglalo naman. So dako nga bulig na para sa inyo? Oo, ma'am. Kasi malayo kami sa Banwa. Malayo kami sa Banwa. Dira lang kami. Hindi ko malakat sa Banwa. Dira lang kumakuha. So sa siyam mo nga kabataan, bali isa na lang ang wala or duha, wala sang pamilya? Bali, tatlo pa sila, ma'am. Tatlo pa sila. Pero ti amo tong bata mo sa Boracay among nagabulig sa imo kan mga ara pang iban. Atong sagwa, ma'am, tungong sa UK bala, ma'am. Sa UK, ano iya nga kwanto? Ano to iya nga trabaho sa UK? Yung asawa niya nag-nurse. Tapos umaway, cashier man sa cashier man lang sa hydro, ma'am. Ang imo nga bata. Okay, so gali no. So saan ka mo naka-graduate sa program? Ambot gani, ma'am, nahulat ko lang ang dito kasi nakakuha pa ako pang grant ang magkaliwang na bulan ni ma'am. Ay, nahulat lang man gani ako nga ipatawag pang among PL kung mag-graduate na ako. Oo, kay ti establish naman kabataan mo tanan, no? Ang isa mo na lang ang kamanghuran nyo nga konsediin na nagpahuway subong kag plano yung gidman nga makabalik sa college. Oo, ma'am. Okay, ti ang isa mo pa kabata nag-aobra naman for the meantime sa Boracay. So anong mga iban pa nimo nga gusto ipabutyag tuhoy sa program? Nagpasalamat din ako sa mga nakasunod ako sa program ang parade kasi dahil nga bulit sa akin. Kaya masiling ko lang nagpasalamat akong damag-damo nagpasalamat sa amin nga municipal nga si Ma'am Beng at akong PL ang aming nga parent labor. Salamat din ako si ara din sila sa ako nag-inform kung anong kinahanglanon. Ma'am. Yes. So ang encourage sa imong nga bata nga magtuon ara ginahimo mo? Oo ron, ma'am. Kung nabiligan ko din siya para kasi ang nag-graduate ka na bunso ang sahi nagasinuha din naman siya nga magtapos kasi nakikita mo siguro na ang among kabudlay sa kabuhi nagsinuha din naman siya nga magtapos itiis lang. Pero the 50 pila ka na 59 54? Ako? Oo, Imelda. 59 na ako, ma'am. Oo. So, bali,
temprano ka pa naman Mga Oo, ma'am. 16 ako nakasal. 16 years old? Ginkasal Oo, ka ma'am. na? Ang bana mo is pila edad? 21. Isang time nga na, ang ginkasal ka mo. So may permiso from parents, ikaw, sa pagpakasal nyo? Kayo ay pamantag to, ma'am, ginapangita ang mga concern ng parents. Pero ara ang parents ko. Isang time nga nagpakasal ka mo. Oo, ma'am. In love ka gid sa iya. Siguro, ma'am, kasi di akong kahimo sa batang siya. Correct, sakto gid, no? So, dapat nag-family planning, no? Parang ngagin ano dapat no ngagin ano bala nga napahamtang si maayong kabataan Imelda, no? Lain gid kun na family planning. So, 16 years old kag subong kabataan mo daw mga utod mo na lang, no? Ay ti mag-ulotod dito magluto mo, no, di ba? No? So, wala natin gina-encourage nga magpakasal at 16 years old, ha? Minor pa ina. Ayaw, ma'am. So, pero sang kabataan mo, sang nagpakasal, mga minor naman? Oo, ma'am. I mean, mga Ay, mga hindi minor ba lang namin ko? mga edad na, ma'am. Oo. Nagpakasal sila. Okay. May mga bana. Okay, sige. So, amo na, no? Dapat, ano naton nga, hindi naton pag-encourage sila, no? Kapin pa, ang pila mo ka mga bata, nga wala naka-graduate sa college, no? Although nga ti mga nami naman ila mga pangabuhi because nakapangasawa o nakapamana na sila Imelda. Okay. So, permi lang ka mo nag-reunion dira sa Balete? Alin, ma'am? Permi ka mo ga-reunion dira sa Balete o sa Boracay? Oo, magpauli sila ron araw damo sa balay. So, subong inyo balay, concrete na siya kumpara sang una? Oo, ma'am. Sino nagbulig sa pagpatindog sa inyong balay? Atong bata ko yung taglas, ma'am, kung sa working. So, dako gid ang iyang nga ano no, contribution sa inyong panimalay? Oo, ma'am. Siya bigla, po ba ang amo, kinahanglanan nila. Sa siyam, pilang babayi, pilang lalaki? 3 ang laki, ang bayi. Okay, so kita ko din sa mga pictures ginpadala mo bala, no? Happy family ang inyong mga pamilya Imelda. Ma'am. Okay. So may mga kabataan naman ng iba, no? Mga imo kabataan, no? May mga apo na ikaw. Oo, ma'am. Para na sila nakabilog. Okay, So, anong mga, siguro, ano na lang, message sa imong kabataan, particular sa, hindi lang anay sa imong kamanghuran kay naga-eskwela pa. So, mga kabataan mo, anong luyag mo ipalabot sa ilang mensahe, Imelda? Ano, ma'am? Anong message o kung mensahe nimo sa imong mga kabataan? Ang ako lang masiling sa mga bata ko, may mga bata man sila, kailangan pang maayo para makabulog sila sa ila. Hindi sila magtulag na ako, bata ko nag-apawa, hindi nila pag, ang nagihan ko bala. Dahil ko luyan na maagihan pa nila ang mga kabudli nga din agyan ko pang bata pa. Dahil na matulog sila. Sa imo bata nga kamanghuran nga nagpahuway anay sa pag-eskwela, anong luyag mo ipalabot sa iya nga message, Imelda? Message ko lang, masiling ko lang sa ang bunso kasi mahilig kasi sa cellphone. Hay, piling ko sa iya, mag-eskwela ka, ay ikaw ang bunso. Hindi man ako masiling ko nga kabuhi ko, hindi ko mapaktan ang kabuhi ko kung sa diin, ganit na kung mag-eskwela ka, kaya makaluluoy kung hindi ka makatapos. Masiling ko man na sa iya.
And sa imo nga bana, may luyag ka nga palabot nga message. Bana ko, siling ko sa iyang, kasi nag-ano, may diferensya nga ron. Hay, karon, pangamuyo lang man. Nga maging pa ang yalaw, magbakod pa. And may luyag ka nga anong masiling mo naman sa Department of Social Welfare and Development sa ilas nga program? Ang masiling ko lang nagpasalamat din ako madamo din na salamat sa pangtawid program nga naka-nilibig sa akin ng dako. Nagpasalamat din ako sa ilang ari at unta may tulad ng tapos man silang wala sila kang sa program. Malang ma'am. Ibalik ko lang to sa mention mo nga wala mo gina-encourage nga pakasal. Ano ka mga year nagpakasal how? 1983 ba naman? 1983. Okay. So wala pa nakalabot. Taga diin ikaw gid taga Balete? Sa Balete Cortes, ma'am. Barrio Cortes. Sa Balete man? Oo. Ang bana mo, taga diin siya? Taga Banga. Taga Aklan man. Oo. So, bali, kung bata ka pa, minor ka actually, sang nagpakasal ka, anong mga na-experiensyahan mo nga hindi manami? Why man ma'am kasi man ang bana ko yaw, hindi man mapinabayan sa pangabuhi ma'am. So ano lang aspeto nga daw ginbudlayan ikaw? Amo na aron kung why pa ang purpose. Sa wala budlayan gid ako. Oo. Nga anong aspeto nga ginbudlayan ka sa pangabuhi mo sang bataon ka pa? Kasi kung why trabaho mo, siyempre, kami sang damay pang mga bata ko. Siyempre, kung wala trabaho, wala yung pang kuhaan nga Mahuya ka man yan magpinangayo pa lang kami. Tinguhaan na, magpinangagid. Tinguhagid kag, siyempre, duha ka mo, nagabuyluganay kung anong trabaho nga makabulig sa pamilya, di ba? Okay. So, thank you very much, Imelda, sa pag-share sang imong storya diri sa Radio Journal sa Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat gid. Salamat. Yes, so thank you gid very much. Nabatian mga kabyanan si Imelda Palmon sang Balete Aklan and Sham ang iyas ni kabataan kag manami man ang mga iyasa niya nga nadangatan sa kabataan niya and ang isa na lang sa ngayon na nang iya kabata ang nagpahuway anay and then mapursuman sa iyang kolehiyo siguro next school year so subong nag-untad anay. So thank you very much sa kay Imelda. Maghatag ako na isang pila ka mga panundom ang aton sa iadugang ang mga balita mga kabyanan pagkatapos gidang sa mga vlogs. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanan nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimtim.
Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya, mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng Pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, it's 10:43 mga kabyanan sa ato nga pagpangalaga diri sa programa Radio Journal. Ang aton man nga na journal sang naglikad nga Sabado, ining pagbisita ni Senator Loren Legarda sa bahin sang University of the Philippines, Visayas, nga kung sa diin nag-lonsar ini sang duha ka mga libro, ang UPV, no? Kag ini nga mga libro ang panagway kag badbad ang ginpondohan sang among senadora worth 2 million pesos. No, duha ka milyon, no? Ang iya siniya nga ginhatag nga pondo para sa paghimo sining duha ka mga libro mga kabyanan. May mga pilaman ka mga pamangkot ang mga katapos ng media sa kay Senator Loren, no, magluwas sina nauna sa pag turnover ang sining University of the Philippines Visayas Auditorium sa management man, no, sang UPV kay ginpondohan man ini sang senadora, no, ang amo iyang pag-rehabilitate sang amo iyang auditorium, no. Ang ari naman ang mga pagpahayag sang senadora sa iya sini iyang
padulong kag pagpanguna sa paglunsar sining duha ka mga libro kag iban pa nga mga concerns nga ginpamangkot sa iya, particular sa mga mangunguma. Balanta si Senator Ligarda, kuan ini siya sa environment, no? Advocate ni siya kung paghahambala naton ang pag-aamlig sang palibot, mga kabyanan. And ginsingit naton sa iya ang tuhoy sa sining ang sining programa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. tuhoy sa free wifi, mga kabyanan. Yari ang pahayag sang senator, no, ni Senator Loren Legarda. Pag wala na, saan tayo walang ating makakain? Hindi tayo pwede mag-import. Oo. At kaya kailangan pangalagaan din natin ang kapaligiran natin because all the fish catch and all the bountiful harvest of our farmers and the fish catch of our fisher folks will depend on the bounty of the seas and the cleanliness of our rivers and lakes and the land that we till. Pero kung polluted, kung ina-exploit natin, kung wala na rin lupa, kung puro baha, may paano. So it's really a challenge for all of us. Yeah. Ma'am, yung free wifi for all, kasi isa yung mga pinupush ng Pangulo ngayon, free wifi, Yes, yes. Sa nagkaroon ng free wifi doon sa Antique. Ano yung... Yeah, nauna na ako. Kasi since 2-3 years ago, I already gave una personal donation. Pangalawa, I put in the national budget under the ICT free Wi-Fi, Starlink. In the GIDA areas, yung isolated areas sa mga DepEd schools, naglagay ako. Marami pa naman wala pa rin, so magbibigay ako. So, I will give beyond Antique, even for other upland communities, maybe the IT communities of Iloilo, pwede kong bigyan ng Starlink. Yes, Bahin na ng mga kabyanan sa mga pagpayag ni Senator Loren Legarda sa pagbisita sa bahin sa University of the Philippines, Visayas, diri sa campus, no, sa Iloilo City campus, sa General Luna nga kasadiin ang pag-abi-abiman ni Chancellor Camposano sa kay Senator Legarda. Sa bahin sang launching sang duha ka mga libro, no less than the commissioner sang National Commission for the Indigenous People, si Commissioner Alex Santena, ang nagtambong, mga kabyanan, with some vice mayor sa amuyang nga hilikoton, no, mga BC alkalde sang nanuhay-tuhay nga mga banwasang probinsya sang Iloilo ang ato didto, no, to recall ang sabahin sang Lambunaw si Vice Mayor Lusaria, kag sabahin sang Liganes, no, kag Pavia, no, nabatian naton kag nakita naton ang ila sini nga presensya sa amo iyang kahiwatan sa bahin sang University of the Philippines, Visayas, no, naghatag ini sang pagtamud kag pagtahod, no, sa bahin ni Senator Legarda ang mga opisyales sang mga local government unit. And dako ang pagpasalamat sang UP, no, UPV sa mga ginahatag nga bulig or assistance ni Senator Legarda, particular man sa pagpreserbar sang sining mga culture sang indigenous people, no, particular sa Panay Bukidnon, sa isla sang Panay, lakip na sa bahin sang Guimaras, mga kabyanan. So gipangita gani ni Senator Legarda ang sabahin man sang Negros, no, and also ang iban pa aside from Kalinog ato didto nga nag-perform, naghatag sang ila siniman nga kanta, no, nagkanta kag nag-perform, mga kabyanan, no. So ang mga IP sa amo iyang banwa ang dako ang suporta sa sining kahiwatan sang nagdigad nga Saturday, that's August 9, 2025.
Sabay naman sang pag-turnover sang rehabilitation sining University of the Philippines, Visayas, dako man kay ang auditorium nga na sa UP daw damo na nga mga hilikoton ang ginahimo kag ginahiwat ang mga ara sang pagdebate, no, gina-conduct dira sa UPV auditorium ang ining sang una kuno inang auditorium bali ginahimo nga gym, no, gym ina kay ang mga volleyball players kag nagahiwat sa ila practice sa amo iyang gym, no. So multi-purpose ang amo ina iyang auditorium na karon nga kasadiin sa rehabilitation nga ginhatag sang senadora. That was tuig 2022 ang pag-rehab sina. So natapos ko no December 2024 kag gin-issuehan sang complete, no, ang proyekto sang January 2025. So subong formal nga nagin-turnover sa bahin sang University of the Philippines management, no, ang amo iyang auditorium para nga magamit na gid, no, sa mga iban pa nga mga activity. Damo na no, natambungan naton sa inyo lagad, natambungan nga mga konferensya kag iban pa nga mga hilikoton, no, not only sa UPV, sa tudong-duman ko pa dira man nga auditorium ginhiwat ang rally anay ni former Senator Miriam Defensor Santiago. Sang time nga to nagpadalagan siya pagka-presidente, ang iya nga Vice President si karon, no, President Bongbong Marcos. Nga ko sa dindra ginhiwat ang ila sining rally. Balanta si Senator Miriam Defensor Santiago is an alumni sang UP, and ang iya nga tandem si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. So damo na nato natambungan ang mga activity nga dira ginhiwat sa University of the Philippines, Visayas. Tuloy ko lang i-announce mga kabyanan ang atong siniyang programa. Pwede nyo na matanaw sa YouTube. No? Ang amon siniyang ngalan sa amon YouTube channel is Radyo Pilipinas Iloilo. The same sa Facebook page namon ng Radyo Pilipinas Iloilo. Ginimbitar ko kamong gihapon sa mga local programs later on sa hapon. Please like and share sa amon sin mga program diri sa Radyo Pilipinas. Partners ko sa technical side sa studio, Alanda Fantes, sa Vice and Transmitter, si Rochelle Jones Sotahero. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong aga. Radio Journal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino.
mula sa aming lahat sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.